Pasok na po sa semifinals ng Commissioner's Cup itong Phoenix pagkatapos talunin itong Meralco Bolts. As usual ang nangyari, lumamang ang Phoenix, humabol ang Meralco, pero this time, nanaig ang kupunan ng Fuel Masters. At ang ibig nitong sabihin, laglag na ang lahat ng MVP teams. Kaya asahan natin na magkakaroon ng matinding revamp dito sa NLEX, TNT at Meralco. Marami tayong nakikita mga posibilidad dyan. Pero syempre, hindi pwedeng diretsahang mag-trade ang tatlong koponan dahil sila ay sister teams. Pero nandyan naman ang Blackwater. Sa ngayon, ang isang nakikita natin dyan, itong si Robert Bolick, malamang talaga dito sa TNT na mapunta. At hindi rin natin sigurado kung anong mangyayari dito kay RR Pugoy, kay Chris Newsome, Raymond Almasan, kay Aaron Black at sa iba pang mga players. Sa tingin ko ngayon dito sa sitwasyon ng TNT, Meralco at NLEX, lahat ng players pwedeng i-trade kahit sa ang koponan. Walang exceptions dyan. Sa bandang huli, sa tingin ko mapapaboran pa rin itong TNT dahil yan ang flagship. Pero yung ibang mga koponan katulad ng NLEX at Meralco makikinabang din yan sa trade. Ang tanong na lamang ay kung sino at kung saan mapupunta. Hindi rin ako magtataka kung magkakaroon ng coaching na pagbabago dito sa NLEX Road Warriors kung saan baka itong si Jong Wichiko ay ilagay na at ipalit dito kay Frankie Lim o di kaya naman si Norman Black. Hindi papapalitan of course itong si Luigi Trillo, kauupo lang yan. At si Chot Reyes bagong upo bilang TNT coach. So abangan natin dahil sigurado ako maraming pagbabago na mangyayari dito sa MVP group. At siguradong damay din dyan ang Blackwater. At malamang pati yung kanilang first round pick dito sa darating na draft. So abangan na lang natin kung anong magiging sitwasyon dito. At sigurado ako na maraming mangyayari dyan. Either ngayon o baka pagkatapos ng PBA Finals. Para po doon sa mga nagtatanong kung magkakaroon ng trade dito sa San Miguel Beer, ito po ay mangyayari pagkatapos nitong Commissioner's Cup at yung mga players na involved depende sa magiging performance nila. Kung sakasakali na ang San Miguel Beer ay ma-eliminate nitong Barangay Ginebra, asahan natin na magkakaroon ng matinding paggagalaw dyan. Unang-una na magkakaroon ng palitan dito sa power forward, sigurado yan. Kung itong si Vic Manuel o kung sino pa man, mapapalitan yan. At dito sa point guard, sigurado babawasan din yan. Baka itong si Simon Enciso tuluyan ng matrade either sa Northport o Terra Firma. Ang kukunin ng San Miguel Beer dyan ay isang power forward na merong 3-point shot. Nakita na nila yung nagawa ni Benny Boatwright at gusto nila syempre ma-duplicate yan pagdating ng Philippine Cup. Ngayon, kung sakaling mag-champion o kaya maka-finals ng San Miguel Beer at sila ang magkampiyon, sa tingin ko itutuloy pa rin nila yung trade dahil pagdating ng Philippine Cup at wala na to si Benny Boatwright, makikita ng San Miguel Beer na balik yung dati nilang problema. Na kapag si Junmar Fajardo ay na-double team, kulang sila sa big man na may tira sa labas. Nakapagtataka nga na bakit kinuha si Vic Manuel na walang 3-point shot. Ngayon alam naman nila na ang naging sekreto ng panalo ng San Miguel Beer noon ay yung kombinasyon ni Arvin Santos at ni Junmar Fajardo. Tapos si Arvin nga ay merong 3 points. So sa ngayon, sa tingin ko nakita na yan ni George Gallant at ng coaching staff. Kaya manalo-matalo magkakaroon ng trade ng San Miguel Beer para sa isang stretch 4. Ang tanong na lamang ay kung kailan ito magaganap. Sa tingin ko after nitong conference. Pero kung sakaling mag-champion ng San Miguel Beer, asahan natin na baka isang trade lang ang gagawin. Pero kung sila ay ma-eliminate ang Barangay Ginebra, maraming aksyon ang gagawin dito. At syempre magkakaroon ng dagdag na pressure kay George Gallant dahil ang lakas na nung lineup niya pero hindi pa rin niya naipasok sa finals ang SMB. Okay, itong si Coach Tim Cone ay in-interview at tinanong kung siya ba ang magiging coach talaga nitong Gilas Pilipinas. Ang sinabi ni Coach Tim Cone, in-approach na siya talaga nitong SPP para hawakan ng Gilas pero wala pa raw final statement na mangyayari. Sa ngayon kasi sinabi ni Coach Tim Cone na siya ay nakafocus dito sa Barangay Ginebra at syempre dito sa kanilang semifinals na matchup kontra sa San Miguel Beer. Yan ang tinitignan niya ngayon. Nung tinanong si Coach Tim Cone kung payag ba siya na mag-coach sa Gilas, ilang beses na itong sinabi ni Tim na committed siya na tutulungan ng Gilas sa kahit anong paraan, pwede lang yung maging full-time na head nito. Kasi syempre kung magiging full-time coach ka, kailangan niyang bitawan ng Barangay Ginebra. At ito ay ayaw niyang gawin. Sinabi ni Tim Cone na masaya siya dito sa Barangay Ginebra
At syempre, gagawin niya ang lahat para tulungan ng Gilas. At sinabi rin niya, depende raw doon sa magiging programa nitong SBP. Baka hindi naman kakailanganin ng isang full-time coach dyan. Kung sakasakali, baka pumayag si Tim Cone na hawakan. Pero kung ang gagawin ng SBP ay full-time coach ang ibibigay sa Gilas, medyo mahihirapan talaga at hindi niya siguro tatanggapin yan dahil ibig sabihin kailangan niyang bitawan ng Hinebra. So sa ngayon, mukhang maliwanag yung sinasabi ni Tim Cone na hindi niya talaga bibitawan ng Hinebra pero nasa SBP na yan kung sino ang i-appoint para maging mentor o head nitong Gilas Pilipinas. Tandaan natin, medyo malapit na rin yung FIBA Olympic Qualifying Tournament at hanggang ngayon, wala pa tayong naipapangalan na full-time coach, wala pang mga players na napipili. As usual, sasabihin, date na naman sa preparasyon. Kaya kinakailangan, kapag meron ng napiling coach, kung si Tim Cone man yan o hindi, dapat yan na maging permanent nito para hindi na tayo nagagahol sa panahon. Itong Magnolia Chicken Templados ngayon ay naghahanda na para dito sa Phoenix Fuel Masters. Mag-uumpisa na yung kanilang semifinal series, samantalang sa kabilang bracket naman itong San Miguel kontra Barangay Ginebra. So nakikita natin dito syempre, Yamado o itong Magnolia, sila ang tinatawag na favorites kontra dito sa Phoenix na underdog. Pero hindi rin natin pwedeng alisin yung tsansa na itong Phoenix ay mananalo. Kailangan kasi ngayon dito sa Phoenix, kung gusto nilang talunin ng Magnolia, kailangan masolusyon na nila itong si Tyler Bay na ang laki talaga na tinutulong dito sa hot shots. Actually, itong si Tyler Bay at Jonathan Williams, sila ngayon ang leading contender pagdating dito sa Best Import Conference. Sa ngayon, nakita rin natin na itong Phoenix, kinakailangan mag-click yung mga scorers nila at kinakailangan good start din sila. Dahil kapag sila ay napag-iwanan ng Magnolia, medyo mahirap nang humabol dyan. Dahil alam natin ang Magnolia magaling mag-alaga ng mga lamang. Sa panig naman ng Magnolia, kinakailangan i-take advantage nila itong napakahusay nilang import at syempre, kinakailangan consistent rin yung scoring ng ibang mga players. Isa yan sa naging susi kung pati itong Magnolia ay naging number 1 seed dahil ang ganda na pinapakita ng kanilang koponan. Sa tingin ng karamihan, mukhang mangyayari dito kung sino makauna. Siyempre, yung magkakaroon ng good start doon sa game, iyon ang magkakaroon ng mas malaking tsansa na manalo. Sa panig kasi ng Phoenix, siguradong alam na nila gagawin na kapag sila ay lumamang, hindi na sila dapat talagang papahabulin yung kalaban. At ito namang Magnolia, talagang mahirap habulin kapag yan ang nakalamang dahil napakalakas ng kanilang lineup. At sa ngayon, pagiging magandang struggle o battle din to ng mga coaches, ito si Chito Victolero at itong si Coach Jarin, itong Phoenix Fuel Masters. Kaya abangan natin ang very exciting na series na to ng Magnolia kontra Phoenix. Shoutout kay Joseph Pineda, kay John Raymark Iswela, Michael D., Jonald Malyari, Romeo Conchada, Edia Garcia, Joseph Pineda, Jonel Alagon at Celino Valles family, kay Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girly Baduria, Donel Santiago, Jason Mendoza, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Junjun Angie Patpat at B-Boy Matas, John Cantos, kay Dexter Domer, Enju, JJ Sibum, Judy Edwina, Shaina Carl, Jaira at Jonah Villarosa, kay OG Lenji Ogia Santillana at Tagle family, Junicio Mercado, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., pinabati din natin si RG Bueno at Dalina family, Ronald Barbosidad, Kagawad Katsakino Dukusin, at si Jonel Alagon at Celino Valles family.